Narito ang isang artikulo na isinulat sa anyo ng isang kwento na tumatalakay sa realidad ng maraming OFW na walang naipon sa kabila ng maraming taon sa ibang bansa. Ang ATM sa desyerto. Ang mapait na realidad ng OFW na walang ipon. Sa likod ng bawat makulay na post sa Facebook at mga balikbayan box na dumarating sa Pilipinas, may isang kwentong hindi madalas na ikukwento. Ito ang kwento ni June, isang mechanical technician sa Saudi Arabia sa loob ng 15 taon, ngunit hanggang ngayon ay isang kahig, isang tuka pa rin ang estado ng pananalapi. Ang masayang simula at ang unti-unting pagkabaon. Noong unang umalis si June, ang pangarap niya ay simple, makapagpatayo ng bahay at makapag-ipon para sa negosyo. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang layuning ito ay natabunan ng mga bayarin. Sa bawat sweldo, ang unang nababawasan ay ang para sa pamilya, matrikula, kuryente, tubig at pagkain. Ang problema, hindi natapos ang listahan sa pangunahing pangangailangan. Kasunod nito ang mga emergency na mga kamag-anak, ang pang-ospital ng pinsan, ang pambayad sa utang ng kapatid, at ang panggastos sa binyag o kasal sa barangay. Dahil sa takot na matawag na madamot, o nagbago na dahil nasa abroad, laging oo ang sagot ni June. Ang padala culture bilang tanikala. Maraming OFW ang tulad ni June na biktima ng tinatawag na dependency culture. Dahil alam ng pamilya sa Pilipinas na may dolyar o real na dumarating, kuminsan ay nababawasan ang pagsisikap ng mga naiwan na maghanap buhay. Ang OFW ay nagiging parang isang ATM machine na walang limitasyon ang pag-withdraw. Para kay June, ang 15 taon ay parang isang mabilis na panaginip na kapag tapos ang kanyang mga anak, oo. Ngunit ang mga ito ay may kanya-kanya na ring pamilya at hindi rin siya matulungan. Ang bahay na kanyang ipinatayo ay nangangailangan na ng pagkumpuni. At ang kanyang sariling bank account, halos walang natitira para sa kanyang pagtanda, ang siklo ng pagod. Nakakapagod din palang maging bayani, biro ni June habang nag-iisa sa kanyang accommodation. Ang masaklap na katotohanan, marami sa ating mga kababayan ang hindi nakakauwi ng tuluyan dahil wala silang sasandalan sa Pilipinas. Ang bawat bakasyon ay utang at ang bawat balik sa abroad ay para lamang pambayad sa utang na iyon. Ang kwento ni June ay isang paalala na ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay hindi garantiya ng maginhawang kinabukasan kung walang tamang disiplina sa pera, hindi lang mula sa OFW, kundi lalo na mula sa pamilyang tumatanggap. Pagbabago ng pananaw. Upang maputol ang siklong ito, mahalagang matutunan ng bawat OFW ang salitang hindi. Ang pag-iipon ay hindi pagiging madamot. Ito ay paghahanda upang hindi maging beban sa pamilya pagdating ng araw na wala ng lakas magtrabaho. Ang tunay na tagumpay ng isang OFW ay wala sa dami ng naipadala, kundi sa kakayahang makauwi sa Pilipinas na may sapat na pundasyon para mamuhay ng marangal, kasama ang kanyang mga mahal.